Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta kayo? May 7, 2025. Sa mga bago po dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, like at saka subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated bawat live natin at upload ng mga video. So, ngayong araw sa Tissima Trinidad, another naman pagkabigo at pagkatalo sa kampo ng mga Duterte. Ang daming requesto ng mga Duterte. Update tayo sa International Criminal Court. So ito ay talagang panibagong pagkabigo na naman ng mga abogado or di kaya in general, kampo ng mga Duterte. Kasi ang dami nilang request. Matatandaan po natin na dinideny nila na hindi po sila nag-request, no, na kung saan ay ilimit ang pagbeberifika ng mga witnesses. They are denying it. Ngayon na naman, mga kamunting tinig, para sa information ng lahat, kakapasok lamang po na balita, another pagkabigo at pagkatalo or another setbacks na naman sa parte or ng kampo ni Rodrigo Roa Duterte. Kasi the International Criminal Court has dismissed a request by former President Rodrigo Duterte's defense, okay, to excuse judges Rene Adelaide Sophie Alipeni Ganzu and Maria del Socorro Flores Liara from ruling on court jurisdiction in the Philippine investigation. Kasi matatandaan natin, kamunting tinig, na ang mga abogado ni Rodrigo Duterte ay nagsampa po sila ng petisyon. Challenge the Philippine jurisdiction sa International Criminal Court. So gusto nila mag-inhibit. Gusto ng kampo ng mga Duterte hindi kasali itong mga judges na ito na niyurakan ng mga alinganga mga DDS supporter ni Digong ang pagkatao. Inaaway-away nila. Binabash nila ng matinding bash. Tapos ngayon, nagmamakaawa para lamang po i-dismiss ang kaso. Kasi nga, wala daw jurisdiction ang International Criminal Court dahil hindi membro ang Pilipinas ng ICC o Rome Statute. Kaya ang dami nilang mga paik-ik, ang dami nilang request, ang dami nilang demand. Tandaan po ninyo, hindi po Philippine Court ang ICC. That is International Tribunal na hindi ginagalang ng kampo ng mga Duterte, ng mga DDS na mga alinyanga. So gusto ni Rodrigo Duterte maalis itong dalawa, i-excuse itong dalawang judges na si Rene Adelaide Sophie Alipeni Ganzu at saka si Maria del Socorro Flores Liara from what we call this ruling on the court's jurisdiction in the Philippine investigation. So, kung valid man yan or hindi ang inyong mga request, ay hindi siguro talaga valid kasi dinismiss ng International Criminal Court. Parang gusto nyo lang ata wala ng hearing. Bakit pinipigilan ninyo? Alangan naman na si Juan de la Cruz ang mag-preside, ang mag-rule sa issue ng jurisdiction in the Philippine investigation or jurisdiction. Yan ang problema sa inyo. Akala nyo kasi madidiktahan ninyo. Akala nyo kasi uubra yung mga paawa effect ninyo, uubra yung mga manipulation ninyo. Ano na naman kaya alibay? Ano na naman kaya yung alibay?
tandaan po ninyo that the court ruled that there is no legal basis for the request. So, ibig sabihin, wala. Pagkabigo na naman mula po sa kampo ng mga Duterte. Tandaan po ninyo. Tapos, siguro, ang reason siguro ng mga kampo ng mga Duterte, yung issue ng partiality. Hindi po ganun ang International Criminal Court. Hindi po yuyurakan ng ICC ang kanilang reputasyon para lamang po, sunggaban, pagbigyan ang mga request na walang mga legal basis. Ay, ano naman ang legal basis mo? Bakit ipa-inhibit mo? Bakit i-excuse mo ang dalawang judges? Dahil membro siya ng pre-trial chamber? Kasi, tandaan po natin sa ICC kasi level-level yan. May pre-trial chamber judge, mayroon din na Court of Appeals, pwede din silang mag-apila. Hindi lang natin alam kung sino yung mga judges sa confirmation of charges ni Rodrigo Roa Duterte. Sa September 23, 2025 na po yan mangyayari. Pero ito, mga kamunting tinig, malinaw na pagkabigo na naman to. Akala ko ba magagaling ang mga Akala ko ba magagaling ang mga abogado ni Rodrigo Roa Duterte? Tapos, sinihintay pa yung resulta ng investigation ni Aimee. Investigation ni Aimee na kung saan nagbulgar ng alas ni Rodrigo Duterte sa ombudsman. Talo na naman. Sus, ginabayaran ng milyon-milyon. Pagkatapos, natalo na naman sa request pa lang, talo na. Request pa lang, wala ng legal basis. Pag mag-request ka, para kahit papano, mayroon i-grant yung request mo, lalong-lalo na international tribunal yan, hindi nagpapadikta yan, hindi lang yan nagro-rule dahil sa awa. Nagro-rule po yan sa ebidensya. Ang tandaan po ninyo, may sympathy po ang International Criminal Court sa mga biktima kumpara sa mga inaakusahan. Ang problema lang dyan, kung yung mga nag-aakusa kulang sa ebidensya, ay talagang madidismiss yung kaso. Lahat ng request ng defense, kapag mahina, ang ebidensya ng prosecutor, ay talagang pagbibigyan po ng korte yan. Pero sa punto na ito, nilinaw po dito ng International Criminal Court na they ruled for that dismissal of requests through legal basis. Wala nang kung ano-ano pa. So, ibig sabihin, ang gin-formulate na request ng mga abogado ni Rodrigo Roa Duterte, wala palang legal basis, kaya na-dismiss. Mantakin mo, hindi mo pasalihin ang dalawang judges. Wala po sa kanila doon ang influensya. They ruled in according to the legal basis and evidence. Kasi trial by the book ang International Criminal Court. Trial by evidence. Trial by substance. Hindi po yan katulad ng mga korte na pwedeng ma-impluensya ka ng mga Duterte. Hindi po. Tapos sasabihin naman, dapat kailangan mag-inhibit yung tatlong judge na na-mention kasi ano yun it is because of partiality issue. O ano na naman ang paik-ik ninyo? Ano naman ang palusot nyo? Kaya nga may nag-comment nga, that's another setback for the Duterte's defense. Wala talaga. And always remember that ICC is not a Philippines that you can dictate the role of law. Kaya nga sila nagpasaklulo noon dahil hindi gumagana. Takot sila. Mabuti nga ngayon sa Marcos administration, nabibigyan ng
hustisya, yung kailangan bigyan ng hustisya. Eh si Rodrigo Duterte, ayun, masyadong mayabang yung abogado. Yun pala, naghihintay din pala ng mga findings ng hearing ni Amy. Ay nako, sabi nga nila 150 million a month. Hindi ko lang alam kung may trial or wala, 150 million pa rin yung bayad. Pesos yun ha. O, so ilan kaya yan sa, wait lang. Ilan kaya yan? O, hindi mo pwedeng ma-impluwensyahan. Ha? So, ang mga Duterte Dihad supporter niya, kulang na lang ipasok sa mental hospital, magwawala na naman sila. Oh, magwawala na naman sila kasi nga ang sasabihin na naman nila sa comment, both senatorial PDP laban straight. Kaya huwag kayong magalit, mga Duterte Dihad supporters sa International Criminal Court. Kay doon, nabibigyan ng tatay ninyo ng due process. Ngayon, kung mas matalino pa kayo sa korte ng International Criminal Court, mga Duterte Dihad supporters, di bahala kayo. Pero ramdam ko ang kasiyahan ng mga biktima ngayon ng war on drugs ni Rodrigo Duterte dahil lahat ng galaw ng mga Duterte, lahat ng galaw, palpak. Lahat ng mga defense nila, failure. O, lahat ng kanilang mga gustong gawin, na pagsusumamo, request at pagdidikta sa ICC, ayon, butata. Huwag kasi kung si tatay ninyo, magaling ang depensa ninyo, palay nyo, alam mo sa akin, sa totoo lang, wala naman akong pakialam eh. Pero, hindi pwede tayong hindi magsalita dahil may mga biktima po na umaasa ng katarungan. So wait nyo sa September 23 sa confirmation of charges. Yung mga abogado kasi ni Digong atat-atat. Kasi nga, yan din ang advice sa kanila siguro ng tatay Digong nila. Kung nahimunong na sila at naghintay. Pero kagagawan talaga ng Panginoon na magdesisyon sila at magkamali ang kanilang mga ginagawa para lalo talagang madiin yang si Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Hindi nila mapipigilang gumawa ng mga ganyang-ganyang request. So, masasabi ko that's what we call work of the Holy Spirit. For them to be able to what we call this, commit mistakes para magkaroon ng hustisya ang mga biktima. Ang dami na nila mga request. Noon, ililimit ang verification ng mga witnesses. Tapos dininay nila, wala daw yung katotohanan. Na-dismiss din yun, yung request na yun. Hindi din yun pinagbigyan. Ngayon na naman, sabi nila noon, kinidnap. Presentation of, identity ni Rodrigo Duterte, confirmation of identity. Ang dami na nilang request. Tapos ang dami nilang paik-ek, pati yung ICC, dinamay pa nila sa issue ng kidnapping. Ngayon na naman, magre-request na naman sila, ipa-inhibit nila yung mga judges. Paano? Anong sabi ng korte? The court ruled that there is no legal basis for the request. So therefore, International Criminal Court dismissed a request by former President Rodrigo Duterte's defense to excuse judges Rene Adelaida Sophie Alpeniganzu and Maria del Socorro Flores Liara from ruling on court's jurisdiction in the Philippines investigation. So, yan ang Duterte ICC update. Wala na naman kwenta ang pinaghirapan
ng defense ni Digong dahil binutata naman, tinabla naman ng ICC. Magaling na abogado pagkatapos mag-request ka walang legal basis? Ano yun? Kalokohan. Kung kayo po ay bago dito sa aking channel, huwag kalimutan mag-share, like at saka subscribe. Like po tayo. Maraming salamat in advance. Okay? At ito po, again, ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino na nagsasabing tayo ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.